Okay, so magandang hapon po sa lahat mga kapatid. At purihin po natin ang Panginoon. So tayo po ay nasa series po ng ating pagtatalakay tuwing Sunday po, Why Right Division Matters. At yan po ay naging commitment ko na dito tuwing hapon na hanggang sa makita nyo talaga na wala talagang ibang alternate, wala talagang ibang option ang isang nag-aaral ng Biblia ay kailangang tingnan niya ang Bible sa prinsipyo ng rightly dividing the word of truth. Okay? Dahil pag binaliwala ito, which is yun po ang nangyayari po ngayon, na ito po ay, sabi ko nga madalas, sinasabi ko sa mga, pag may mga maraming mga pastors sa pastors conference o Bible class, the most neglected duty ng bawat mga nagtuturo, yung sinabi ng Panginoon, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, Haggai chapter 1 verse number 13, ito po ang ating pinaka magiging text ngayon, okay, under ng ating title ngayon, God's Spokesman. Okay? Haggai chapter 1 verse number 13, Then spake Haggai the Lord's messenger in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras pong ito. Salamat po sapagkat patuloy kayong kumikilos sa church na ito. At dalangin ko, Lord, na alam ko, Panginoon, na patuloy gagabayan niyo po ang mga kapatiran dito po sa Bible Believers Baptist Church. Alam ko, Lord, na patuloy kayong tatawag ng mga tao at alam ko, Panginoon, na marami pang mga kaluluwa ang dapat pong maabutan ng inyong salita, Panginoon. Basbasan niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita sa oras pong ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, muli po ay magandang hapon po sa lahat, mga kapatid. So, God's spokesman. Yan po ang ating pong topic po ngayong hapong ito, sapagkat mahalaga po ito pong bagay po na to. No? May dalawang mga ngaral ang tayo ay bibigyan ng comparison para maunawaan natin why right division matters. Kinuha ko si Moses, siya po ang nagre-represent sa panahon ng Old Testament, at dito sa kabilang side, after Calvary, ay si Apostol Pablo. Alam niyo, sabi sa Romans chapter 6 po. Romans chapter 6, it says in Romans chapter 6, ang sabi sa verse 14, may dalawang panahon na binabanggit dito si Pablo. Sabi sa verse 14, For sin shall not have dominion over you, pansinin po nyo, for ye are not under the law, but under grace. Maliwanag na maliwanag na itong panahon natin ay hindi na panahon ng batas. For ye are not under the law, but under grace. Inulit po rin sa verse 15 eh. Tingnan verse 15. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? For we are not under the law, but under grace. I want you to understand itong pagkakasabi. For we are not under the law. Ibig sabihin, itong dalawang panahon na ito ay hindi pwedeng sabay na mangyari. Una niyo po? For ye are not under the law. Kung hindi ka under the law, ano ka? Under grace. Kung ikaw ay under grace, ano ka? Hindi ka under the law. Kung ikaw ay under the law, hindi ka panahon ng grace. So, ibig sabihin, itong dalawang panahon na to ay hindi pwedeng mag-mix na katulad na ginagawa ng mga
religious denomination. So, during the time of Moses, obvious naman po na yan po ay panahon ng under the law. During po kay Paul, obvious din po na talagang ito po ay panahon ng under grace. Okay. Now, dadako tayo talaga sa pinaka-main topic, God's spokesman. Sa under the law, sino po yung tinawag ng Panginoon, inordain, inappoint, inutusan ng Panginoon para siya po ang mag-represent po sa mensahe ng Panginoon? Walang iba kundi si Moses during under the law. Let's turn to Joshua chapter 8. Joshua chapter 8 verse number 32. Joshua chapter 8 and verse number 32. Sabi sa Joshua chapter 8 verse number 32, and he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of the children of Israel. So, maliwanag na during under the law, si Moses po ang tinawag ng Panginoon para maging spokesman. Basa pa po tayo. 1 Kings chapter 2 verse number 3. 1 Kings chapter 2 and verse number 3. Sabi sa 1 Kings chapter 2 and verse number 3, and keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whatsoever thou turnest thyself. Nehemiah chapter 8. Nehemiah chapter 8. Now, pansinin po natin. Dito sa Nehemiah, meron po tayong papansinin. At nais kong mapansin talaga natin ito ng malinaw na malinaw sa ating pagbabasa. Bakit po? Tingnan po niyo. And all the people gathered themselves together as one man in the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. So sabi ng mga tao doon kay Ezra, dalhin yung libro ng batas ni Moses. So, dinala, binasa. Tingnan nyo sa verse 8. So, they read. Pasinin po ninyo, nagkaroon ng pagbabago nito. Sa verse 1, ang sabi diyan, to bring the book of the law of Moses. The law of Moses, yung libro ng batas ni Moses. Binasa na po, verse 8. So, they read in the book, in the law of God. Parang mayroong nagbago ha. Sa verse 1, libro ng batas ni Moses. Pagdating sa verse 8, the book of the law of God. Ito ang tanong ko. Alam nyo, madalas, lalo na yung mga anti-rightly dividers, mga non-dispensationalists, ang isa sa mga kanilang mga accusation sa atin na mga rightly dividers, masyado daw nating tinataas si Paul. Okay? Masyado daw natin binibigyan siya ng parabang, sabi nga nung isang pastor parabang si Apostol Pablo daw ay merong sariling franchise. Binibigyan siya ng superiority. Dito sa Nehemiah chapter 8 verse 1, the law of Moses, and then pagdating sa verse 8, the law of God. Ibig ba sabihin, yung bang sinasabi ng Bible sa Joshua 8:32, the law of Moses, sa 1 Kings, at ang dami po, i-type ninyo sa Bible ninyo,
sa inyong Bible apps nyo, sa cellphone ninyo, the law of Moses. Ang daming lilitaw. Ito tanong ko, pag ba sinasabing batas ni Moses, batas ba talaga ni Moses yon? Hindi naman batas ni Moses yun eh. Batas yun ng Diyos eh. Tama po ba? Ang Diyos ang nagbigay sa kanya nito ng mga batas na to, ng mga commandments, ng mga batas, ng law. And yet, majority ng mga writings sa Old Testament, ina-attribute yung batas ng Diyos, ginawang batas ni Moses. Ang tanong, mali ba yun? Ang ibig ba sabihin nun, pag sinabi ng mga writers ng Old Testament, ng mga prophets, according to the law of Moses, ibig ba sabihin, binibigyan nila ng mas mataas na peculiarity si Moses among the prophets? Ang ibig ba sabihin nun, nung sinabing batas ni Moses, which is hindi naman dapat talaga batas ni Moses eh. Dahil sabi sa verse 8, batas ng Diyos. Tama? Pero ang dami mong mababasa, tingnan nyo, okay? Marami tayong mababasa. And even the Lord Jesus Christ, sinabi niya, the law of Moses. Bakit hindi the law of God? So, mamaya, bakit ko dinidiin po ito ngayong oras pong ito? Dahil, the same argument din po ang gagawin natin na hindi porke sinasabi natin na si Apostol Pablo ay siyang apostol para sa Gentile at binibigyan natin ng highlights yung mga teaching and doctrines niya for the body of Christ, hindi nangahulugan nun, superior si Paul sa lahat ng mga apostol. Nagay yung point ko? Dahil si Moses din, ikinapit sa kanya yung word na the law of Moses. Hindi nangangahulugan yon na yung mga propeta, maging si Jesus Christ mamaya, hindi porke sinabi nilang batas ni Moses, ibig sabihin, superior si Moses kay Jeremiah, superior si Moses kay Ezekiel, kay Isaiah. Hindi ganon. Okay? Hindi nila sinasamba si Moses. Hindi nila binibigyan ng pinakamataas na, parang mataas na posisyon si Moses among all the prophets. Kundi ganito, si Moses ang nagre-represents sa nation Israel. Okay? Kaya't makikita po natin yung the law of God eh. Okay? Malachi chapter 4 verse number 4. Sabi po sa Malachi chapter 4, nakita niyo yung law of God? Dapat law of God eh. Pero nakita ninyo, the law of Moses. Malachi chapter 4. Huwag kayo matakot, buksan yung Malachi 4. Total, lumampas naman tayo ng 3. Okay? Malachi chapter 4. Verse number 4. And remember ye, kasi nyo, mag-isimalan kayo eh. And remember ye, the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb, for all Israel, with the statutes and judgments. So, ang liwanag po, na yung batas ng Diyos, ikinapit kay Moses. Uulitin ko po, nangangahulugan ba yon na batas ni Moses talaga ba yon? O batas ng Diyos? It is the law of God. Pero mali ba yun yung ginagawa ng mga prophets na ikapit sa kanya yung dinispense ng Diyos na batas kay Moses at ikinapit sa kanya yun at ang tawag ng mga prophets, ang tawag ng mga Old Testament people, the law of Moses. Question, nagkakasala ba sila doon? Hindi po. Tanong, binibigyan ba nila ng superiority si Moses nun? Hindi po. Kundi, ang ibig sabihin lang nun, si Moses ang nagre-represent na spokesman ng Diyos during under the law. Okay? Mahalaga po yung bagay po na yon. Luke chapter 24. Tingnan nyo. Eto na, si Kristo na po ang nagsasabi rito. Luke chapter 24. Sasabihin ng ibang mga non-dispensationalist,
puro kayo si Paul, puro kayo si Paul, tinataas nyo na si Paul, sinasamba nyo na si Paul, wala na kayong, pagka tinype mo yung law of Moses at saka yung word na Moses said, mamaya papakita nyo, Moses said, sinabi ni Moses. Ibig ba sabihin, alam niyo mga Old Testament people, puro sila Moses, puro sila Moses. Mali ba yun? Okay? I-type ninyo, yung word na Moses, yung pangalan ni Moses. Yung pangalan ni Moses, sa ano niyo, kung kayo ay may cellphone dyan, may Bible apps kayo, type ninyo, ilang beses lumitaw yung word na Moses sa buong Biblia, ha? Okay? Tingnan niyo si Kristo, Luke chapter 24, verse 44. Eto, si Kristo na nagsasalita rito. Tingnan niyo ang pagkakasabi ni Kristo. Verse 44. And he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Maging si Kristo, ikinapit niya yung the law of God sa pangalan ni Moses. The law of Moses. Ibig ba sabihin nun, mas tinataas si Moses sa lahat ng mga propeta? Hindi po. Kundi ang ibig sabihin po noon, si Moses po ang nagre-represent na spokesman ng Diyos during under the law. Yun po yung importante po roon, mga kapatid. Kaya yung word na the law of Moses, ikinakapit po kay Moses yung batas dahil sa kanya po dinispense ng Diyos yung mga batas, kaya't nakakapit ang pangalan niya doon, at mamaya makikita natin yung word na grace, nakakapit kay Paul, dispensation of grace, kasi sa kanya dinispense Sa kanya dinispense Hindi po tayo nagkakasala ron. Nakita nyo? The same argument lang ang igagamitin ko sa kanila. Bakit sa Old Testament? The law of Moses. The law of Moses. Hindi naman law ni Moses yun Tama ba ko? It's the law of God. Pero ang tanong, nagkakasala ba sila doon dahil ikinapit nila yung batas ng Diyos sa pangalan ni Moses? O ang ibig sabihin lang ba noon, si Moses kasi ang nagre-represent na God's spokesman during under the law. Tingnan po ninyo. Tingnan yung word na Moses said. Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. Sabi po sa Matthew chapter 22 and verse 24. Matthew 22 verse 24 says in Matthew 22:24, tingnan niyo po, saying, Master, Moses said, if a man die having no children, his brother shall marry his wife and raise up seed unto his brother. Hindi lamang ayon sa batas ni Moses, most of the time, ginagamit nila yung mga sinabi ni Moses as an authoritative statement of their belief. Ito yung sinabi ni Moses Okay? Sa pagkinukot nila si Moses at yung kanyang mga sinulat o yung kanyang mga sinabi, it means to say, yung kanyang mga sinabi kasi galing sa salita ng Diyos Amen? And because of that, yung lahat ng sinabi ni Moses na galing sa Diyos, yun po ay authority. Okay? Ng mga Israel sa kanilang paniniwala, sa kanilang religion, sa kanilang doktrina, sa kanilang paniniwala sa Diyos. Tingnan nyo, Mark chapter 7 verse number 10. Basa po tayo ng talata. Mark chapter 7 and verse number 10. Sabi sa Mark chapter 7
and verse number 10. For Moses said, sinabi ni Moses, ginagamit ito ng mga Hudyo, ng mga Israel, as an authority. Sinabi ni Moses, parang ganito, no? Halimbawa, may sinabi ako kay JP, bilang magulang niya, bilang ama. JP, sabihin mo kay Joshua, ganito. So lumapit si JP, kuya niya si Joshua, mas matanda si Joshua. Pero, sabi niya, Kuya Joshua, pumunta ka daw doon. Bakit? Kasi ang tingin niya, mas matanda siya. Anong gagawin ni JP para yung kanyang statement ay maging isang authority na dapat sa sumunod? Sinabi ni Papa. Nagyan yung point ko? Tama? So, susunod siya ngayon. Hindi siya susunod dahil sa sinabi ni JP. Dahil sinabi ni Papa. Ganon din po yun. Sinabi ni Moses, hindi sila sumusunod kay Moses, kundi sumusunod sila sa Diyos. Dahil sinabi ng Diyos ito kay Moses. Kaya hindi po mali na yung sinabi ng propeta na galing sa Diyos ay maging authority mo sa iyong mga paniniwala dahil galing sa Diyos yun eh. Revelation ng Diyos yun kay Moses eh. I hope na nakita po ninyo. Now, so si Moses po ang nagre-represent sa nation Israel. Siya po ang nagre-represent during under the law as God's spokesman. Si Moses. Now, kailan nag-end yung panahon ng under the law? Let's go to Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 9, verse 15 and 16. Hebrews chapter 9, verse 15 and 16. Okay? Tingnan po natin. Hebrews chapter 9, verse 15 and hanggang 17. Mahalaga po ito, maging familiar po kayo dito, sapagkat ito pong Hebrews 9:15 to 17, ito po ay mga talata na magbibigay sa atin ng liwanag kailan nag-end yung under the law. Verse 15, for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Verse 16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of a testator. Ang sabi diyan, kung merong testamento, nangangailangan din kung magkakaroon ng panibagong testamento. Dahil may First Testament eh. Ano yung First Testament? Old Testament. Kung magkakaroon ulit ng testamento, nangangailangan ng kamatayan ng testator. Verse 17, for a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all, while the testator liveth. So, ibig sabihin, nung pumasok yung New Testament, hindi magte-take effect yung New Testament hanggat hindi namamatay yung testator. Kaya, alamin natin sa Bible, anong nangyari nung namatay si Kristo sa krus? Okay? Ephesians chapter 2. Verse 15 and 16. Meron bang nangyari sa krus ng Kalbaryo? Meron. Ephesians chapter 2. Verse 15 and 16. Watch, tingnan po natin. Having abolished, may na-abolish in His flesh
the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. So, merong na-abolish dito sa pangyayari sa verse 15. For to make in himself of twain one new man, so making peace, verse 16, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross. So doon sa Kalbaryo, nag-end yung under the law, yung Old Testament. Patunayan pa natin, Colossians chapter 2 verse 14. Colossians chapter 2 verse number 14. Colossians chapter 2 verse number 14. Ito yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Okay? Bago magkaroon ng panibagong testamento, nangangailangan ang sabi sa Hebrews 9:16, 17, ng kamatayan ng testator. Kaya't nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, doon nag-end yung First Testament at doon pumasok yung New Testament. Ang sabi sa Colossians chapter 2 and verse number 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way. Anong sinabi? Nailing it to his cross. So, diyan po nagwakas, nag-end yung tinatawag nating under the law. Doon sa kamatayan ng ating Panginoon. Now, okay? Kaya't mahalaga po yung bagay po na yan. Po? Now, Ephesians chapter 3. Kaya't pagdating ni Pablo, Ephesians chapter 3, may dinispense po ang Panginoon kay Pablo na ang tawag po sa Ephesians chapter 3 ay the dispensation of the grace of God. Ephesians chapter 3, verse 2. If ye have heard, bagalan natin ng konti para para lang nating manamnam yung verse. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given, sagot, given me to you word. So merong ibinigay kay Pablo. Mahalaga po ito. At itong ibinigay sa kanya, i-dispense kay Pablo, the dispensation of the grace of God. Paano naibigay sa kanya ito? Verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery. So, natanggap ito ni Pablo by direct revelation ng Panginoon. Kaya yung panahon na tinatawag na the dispensation of the grace of God, dinispense ito ng Panginoon kay Pablo. Romans chapter 11. Para kanino? Yan. Magandang basahin natin sa Biblia yung dinispense ng Panginoon. Listen to this. Dinispense ng Panginoon kay Moses yung batas para kanino? Sa Israel. Nung dinispense ng Panginoon yung dispensation of the grace of God para kanino? Romans chapter 11, verse number 13. Romans chapter 11 and verse number 13. For I speak to you, Gentiles. Okay? Inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Kailanman walang nag-claim sa Bible, maliban lang kay Pablo, yung salitang, I am the apostle to the Gentiles. Wala nang ibang nag-claim yan. Dagdagan pa po natin, Romans 15:16. Baka sabihin ninyo, isolated verse lang yan. Eh, didagdagan pa natin,
Romans 15:16. Sabi diyan ng Bible, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. 2 Timothy 1:11. 2 Timothy chapter 1 verse number 11. 2 Timothy chapter 1 and verse number 11. 2 Timothy chapter 1 verse number 11. Whereunto I am appointed. Ito, ang tindi nito. Pag ito, hindi pa pinansin ng mga lahat ng nagtuturo, at inignore pa rin itong why right division matters, may problema talaga siya. Bulag talaga siya. Matinding pagkabulag niya sa salita ng Diyos. Ang liwanag nito, whereunto I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher. Ang bihira. Siya ay appointed a preacher. Ano pa? Apostle. Ano pa? A teacher. Para kanino? Of the Gentiles. Dagdagan pa natin. Baka kasi namamalikmata lang tayo. Amen? 2 Timothy chapter 4. Baka sabihin ng mga ibang mga hindi naniniwala sa rightly dividing, namamalikmata lang kayo. O, 2 Timothy chapter 4 verse number 17. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that hindi Sam, that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. So, siguro naman, obvious na ang nagre-represent ngayon sa panahon ng under grace na ating spokesman ay walang iba kundi si Pablo. Under the law, si Moses ang nagre-represent sa nation Israel as God's spokesman. Pero sa ating panahon ngayon, si Pablo. Okay? Si Pablo po. As the law of Moses was authoritative over Israel, so Pauline's revelation is equally authoritative over the church, the body of Christ. So, hindi masama kung ikaw ay nabubuhay nung panahon ng under the law, sasabihin mo, Moses said, ito'y nasusulat sa batas ni Moses. Walang mali doon. Kasi siya yung representation ng Diyos para sa under the law. Kaya kung ikaw ay libawa nabubuhay ka nung under the law, ang magiging authoritative statement na iyong pagbabasihan ay yung sinabi ni Moses. According to Moses, according to the law of Moses, Moses said, sinabi ni Moses, sinabi ng batas ni Moses, yun ang gagawin mo. Pag nangaral ka, according to the law of Moses, ngayong panahon na to, dahil hindi na siya ang spokesman sa panahon ng under grace, which is si Paul, ang liwanag na para sa Gentiles, hindi masamang sabihin mo, sinabi ni Pablo. Amen? Okay? At yung doktrina, yung revelation na inireveal ng Panginoon kay Pablo, yun yung para sa atin. Okay? I hope na maikli lang to, hindi ko na tatapusin, meron pang karugtong ito para mabiting kayo. So tayo po ay mag-pray. Lord, muli, maraming salamat po Panginoon sa oras pong ito. Thank you so much, O God. Bless us now, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you.